Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral patungkol sa ating tinatalakay na The Church has Officer. Noong isang linggo ay natapos natin yung 5 up to 7 na kung paano tayo pinoprotect ng pastor. Yan ay pinoprotect tayo doon sa mga maling paniniwala. Doon naman sa Hebreo chapter 13 verse 7, makikita natin na ang pastor ay makikita natin dyan yung kung paano natin alalahanin kung sino yung mga pastor na ginamit ng Panginoon sa atin. Sabi dun Hebreo 13:7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering their end of their conversation. Kaya makikita natin na napaka-importante ang pastor. Una, dun sa verse 5 ay pinoprotect niya tayo sa mga iba't ibang uring paniniwala na masasabi nating mali, na hindi ayon sa salita ng Diyos. Ganyan yung ginawa nila Pedro, nila Pablo nung panahon. Tapos yung huli naman natin pinag-aralan yung 7, yung Hebreo chapter 13 verse 17 naman. Kailangan naman na magkaroon tayo ng pag-obey o pagsunod dun sa mga leader na yan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ngayon, ituloy natin ang ating pag-aaral dito sa baba. How should I address my pastor? Yan. Paano ba natin i-address ang ating pastor? Sabi ito, many lead unsure to what they should call their pastor and conversation. There is no God-given title for a pastor, and it is unwise to refer to him as a reverend or father. Yan. Sabi diyan, dun sa pastor natin ay dapat hindi natin tinatawag siyang reverend or father. Bakit kaya? Para maintindihan natin ang isa sa kasagutan kung bakit hindi natin dapat tawagin na reverend ang pastor, sa Psalms 111 verse 9. Psalms 111 verse 9. Ano ang sabi diyan? He sent redemption unto his people. He had commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Pagka holy and reverend is his name, yung word na reverend, ginagamit din ito sa Panginoon. Sa ngayon, marami nang gumagamit ng reverend. Pero ang kanilang idea ng reverend ay kagalang-galang. Pero medyo maging maingat tayo sa paggamit ng reverend dahil ito ay ang binibigyan talaga natin ng mataas na respeto ay ang Diyos. Kaya kung
gagamitin natin yung reverend na sa isang pastor, pwedeng magkaroon ng maling pangunawa doon. Yun ang mahirap doon. Kaya yung word na reverend, ginagamit ng iba yan, pero kung titingnan natin ang Biblia, hindi yan natin ginagamit sa ating pastor. Natawag natin ang pastor na pastor at hindi reverend. Ano pa? Hindi rin natin tinatawag ang pastor natin na father. Bakit? Sa Mateo chapter 23 verse 9, nandun rin sa pinag-aaral natin, "And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven." Pagka tinatawag na spiritual father, dapat maisipan natin na ang spiritual father natin ay ang amang nasa langit. Merong mga tao na gumagamit yan na yan ika ang aking spiritual father. Kasi yan ika ang nag-witness sa akin, yan ika ang nagturo sa akin, nag-disciple sa akin, at yan ika ang aking pastor. Kaya tinatawag ko yan na spiritual father. Pag biblically ang titingnan natin, Matthew chapter 23 verse 9, ay hindi tama yung nagamitin yung word na father sa leader ng church. Dahil isa sa mga pinapakita ng Diyos, na utos ng Diyos dito sa Mateo chapter 23 verse 9, "And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven." Mismong ang Panginoong Hesus ang nagsasalita niyan. Verse 10, "Neither be ye called masters, for one is your master, even Christ." Yan. Pag sinabing master, master ko yan. Galing yan. Tandaan natin, ang master natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya maging maingat din tayo doon sa mga pagtawag na kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, pwede tayong mahulog doon sa isang pagkakamali. Ay bakit yung iba nagpapatawag ng reverend pero alam nila ang salita ng Diyos? Kaya sila nagpapatawag dahil ngayon kasi pag tinawag kang reverend, politically, mataas ang posisyon mo. Kumbaga, kagalang-galang ka na leader ng reliyon. Pero kung biblically, ang titingnan natin, isa sa ayos natin yung tawag, ay hindi naman natin tinatawag na ang pastor ay reverend. Kumbaga, ginagawa nila na ang reverend ay pang kuha lang ng requirements. Alam mo, kukuha ka ng requirement ng kasal, reverend ang nakalagay doon. Ang matindi nga ay nakasulat, reverend pastor. Yan. Reverend na pastor pa. Kaya medyo hindi halos hindi alam ng mga tao kung ano ang ibig sabihin ng reverend. Pag sinabing reverend, ito ay ginagamit din sa pangalan ng Panginoon. Dito sa Psalms 111 verse 9. "Holy and reverend is His name." Sa pangalan ng Panginoon. At yung Father naman ay hindi rin naman natin ginagamit, sapagkat isa lang ang amang nasa langit, o ang isa lang ang amang ama natin sa spiritual, ang Diyos. Ganon din naman ang master. Isa lang ang master natin, ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung pagtawag ang sa mga leader ng church, maging maingat din tayo sa pagtawag. Kung sinasang-ayunan ba ito ng
Biblia. Meron kasing mga tawag na hindi rin sinasang-ayunan ng salita ng Diyos. Pero dahil nga sa kailangan ng requirement sa gobyerno, nagpatawag siya ng reverend. Pero dapat hindi ginagamit yun sa church. Sa paper lang yun ginagamit, yung word na reverend, para makakuha ng license sa wedding, makapagkasal. At yung father, yung tatay, dapat totoo sa bahay, may tatay talaga. Pero dapat sa church, hindi yun ang ginagamit. Dahil malinaw yung sabi ng Biblia na iisa lang ang inyong Ama, yung nasa langit. Kaya itong ating pag-aaral, kung ano ang itatawag natin sa pastor, pastor na lang itawag natin. Yan. Kung gusto natin tawagin. Kung minsan nga, mas maganda nga sir lang. Mas maganda pang ang respeto yon, sir. Kaya minsan ang kasanayan ay hindi rin maganda kung hindi nagmula sa salita ng Diyos. Lalo pat nagbibigay ito ng maling impresyon sa isang tao na iniisip niya na siya dahil sa kanya ay nakakilala ang Panginoon, sa Panginoon ang taong yun. Dahil siya yung tinatawag na spiritual father. Tandaan natin, ang tao ay nakakilala sa Diyos, hindi dahil sa atin. Ginamit lang tayo ng Panginoon. Ang Diyos pa rin talaga ang tinatawag na spiritual father. Kaya yung tatawagin natin ang isang officer ng church na father ay mali yun. O kaya tatawagin natin ang isang officer ng church na reverend, ay mali din yun. O kaya naman tatawagin natin ang isang officer ng church na master, mali din yun. Yung pastor o kaya deacon o elder, pwede na yan. Pwedeng gamitin natin yan, pantawag. Pero yung word na reverend at saka father or kaya ay master, ay hindi yan language o salita na ginagamit sa loob ng church. Sana kung mayroon kayong katanungan, i-send nyo sa ating GC para mapag-usapan natin sa susunod natin na video. Okay, hanggang dyan lang muna tayo, dyan sa mga talatang yan. At patuloy na magbasa tayo ng Biblia para lumawak ang ating kaalaman patungkol dyan sa mga salitang yan. Na hindi lahat ng narinig natin ay pwedeng tama. Maaring narinig lang natin pero hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Kasi meron kang marinig na sa church na tinatawag, si reverend ganito yan. Si father ganito yan. Si master ganito yan. Although sa atin ngayon, sa church, hindi naman ginagamit ang mga master. Pero sa mga Buddhist, yan ang gamit nila talaga, master. At pag nakarinig ka talaga sa kanila, ay kinikilala nila, disipulo ko yan. Yan ang mga terminology nila. Ang aking disciple, siya yung master. Yan. Sa mga Buddhist, ginagamit nila yan. Pero dito sa atin, ay hindi natin ginagamit yan. Hindi tayo sanay. Pero, ang minsan na nakapasok sa atin na hindi natin dapat maging kaugalian ay yung pagtawag na reverend. Sa ibang sekta, ay ginagamit nila yung word na father sa kanilang leader. Ay hindi na natin dapat na sanayin yan dito sa atin. Sa kanila na lang yun. Kaya hanggang dyan muna. Magandang araw sa inyo.